Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay puputulan muna natin ng roots. Ayan, tapos i-air dry ko muna sila. Yan, hindi ko muna sila itatanim kasi wala pa tayong pots para sa kanila. And mag-iingat ako guys kasi first time natin magkaroon ng ganito and gusto ko munang i-cut yung mga old roots nila and i-air dry ko muna sila. Kasi yun yung sabi sa akin guys ni seller yan. So i-air dry ko daw muna. So ngayon, ano natin yan. Putulan natin ng mga roots. Ayan, so ayan, putulan natin to ng mga old roots niya. Kailangan nating tanggalin yung mga old roots para tumubo yung panibagong roots nila na mas healthy. Kasi ganun yung ginawa ko sa astro natin and sa mga dati nating astro, sa mga nauna natin na astro. So yun yung ginawa ko kaya yun, mabilis siya guys nag-ugat. Ayan. Kaya kailangan i-air dry muna natin ito. So ayan. Dito ko muna guys. Ikat lang natin yung mga roots nila para mas malinisan din sila. Ayan. Buhay naman guys yung mga roots at healthy din naman sila. Kasi buhay na buhay pa. Makikita mo talaga na buhay. Kaso lang, mas maganda yung i-trim natin kasi baka mamaya mag-cause pa yun ng root rot kapag naitanim natin sa soil. Ayan. So, mas maganda nang i-trim. Lalo na yung mga maliliit. Kailangan nating matanggal. Ayan. And ipapakita ko din sa inyo guys kapag itatanim na natin to. Ito. Ayla. Oh, yan talaga. Nananakit talaga yung isang yun. Ito, ikakat din natin yung mga roots niya. I-trim natin. Ito guys, malaki yung ganyan niya. So, gagawin ko, dito ko siya ikakat. Yan. So, i-air dry ko muna to ng mga ilang days bago ko siya itatanim siguro guys. So, comment down below guys kung kayo sa experience nyo kung ano yung ginagawa nyo para mas mabilis nyo itong mapaugat. So, ako guys, mag-iingat lang ako kasi ayokong mamatay sila. Ayan. So, sa succulents ko naman guys, tested ko naman na kapag na-unbox ko, tinatanim ko. Kaso lang, syempre kapag bago sa atin, mas maigi na rin na mag-ingat tayo, 'di ba? Kasi sayang naman yung pera na pinangbili natin kung mamamatay sila. So, kapag alam naman na natin kung paano natin mabubuhay yung ating mga biniling halaman, so yun, pwede na natin i-apply sa kanila agad, diba? Pero kapag ganito, bago pa lang sa akin, so iingatan ko. Ayan. Kasi iba yung price nito sa sa mga astro lang na mga super kabuto yan. Iba yung so medyo pricey yung mga ganito, kaya ingatan natin. And this one, ang ganda nito guys, so hala, nalagyan ko na ng mga buhok. Ay, wala, nasugatan na. Ayan, ito ihiwalay ko nga yan guys sa dyan sa ayan, dyan banda. Kasi nanunusok talaga ito. Kumakawit talaga siya. Ayan, kailangan maingat tayo sa ganyan niya. Ayan. Ito, malaki na siya. Kaso lang, cut ko na lang din. Ayan, gaganyan ko siya para hindi tayo masugatan. Ganun lang. Kasi wala tayong gloves. Hindi na ako nag-gloves. Nung pag-unboxing, dapat nag-gloves ako. Kasi yun, biglang natusok tayo nung
tinik niya. Yan. Pero ngayon, okay naman kasi alam ko na. Yung pag-unboxing, hindi ko pa alam na ganito pala to. Grabe. First time ko rin magkaroon nito guys. Fero ata yung pangalan nito guys. Fero? O Fero. Ano ba talaga yung tamang pronunciation? So kayo na lang po bahala. Yan, ito usog ko. Ayan. Ito naman, medyo maliliit yung ano niya. Ito, medyo maliliit yung mga tinik niya. Pero kapag yan guys nakatusok, babaon yan sa kamay natin. Kaya, mas maganda kung mag-gloves talaga tayo. Dami yung maliliit na roots nito guys. So, kailangan nating tanggalin yan para mas mabilis siyang magkaroon ng ugat. Ayan. Inisin ko lang ng maigi. Ayan na guys. Ito, putputan ko nga guys. Ayan. So, ito, hindi ko alam kung paano ko siya hahawakan. Dapat pala nakataob. Ganun. Tapos, meron na lumalabas ng mga roots sa kanya. Ayun o. So, gagawin ko, ikakat ko na lang yung iba. Yung mayroong lumalabas na roots guys, hindi ko na siguro tatanggalin. Ayan guys, so yung mga white na yan, may lumalabas na roots. Ibig sabihin, healthy yung roots niya. Nagkaroon na ng bagong tubo. Yan, not sure kung healthy pa ba yung iba. Pero, cut na natin yan guys. Tutubo din naman yan. Para mas madali siyang, tubuan and malinisan din natin yung ilalim. Ayan. Yan, ingat-ingat lang talaga guys sa mga ganito. Kaya alam nyo guys, succulents talaga yung lagi kong kinukolek. Simula dati pa. Meron din naman akong konting cactus. Pero yung pinipili ko talaga yung mga hindi gaanong matinik kagaya ng ganito. Pero ito kasi, di ba nauso to ngayon. And, wala, gusto kong ma-experience magkaroon ng ganito. Kasi parang nagagandahan ako sa crown niya. Ayan o. Diba yung crown niya ang ganda? O, diba? Tsaka kung sunod-sunod yung ganito mo, diba ang ganda siguro? Ayan. Ang ganda, malaki din siya. Pero tama lang naman guys yung laki niya. Oh. Ayan, ewan ko kung ilang inch to. Siguro mga 4 or 3.5 ganun. Kasi yung ano ko guys, yung pot ko na kulay puti, ano yun eh, 6 ata yun eh. Siguro mga 4 to, mga 4 ganyan. 4 inch. Tansya ko lang. Ayan, so, ayan na guys. So, linisin ko lang to. So, ayan guys, nalinisan na natin. And ito, ganito lang yung gagawin ko guys para mas mabilis natin siyang mahawakan. And mabilis ma-air dry yung kanyang puwitan. So, ayan, ito, pag ganito yung paglagay ko. Ayan, same dito. Ito, hindi to masakit yung ano niya, oh, yung tinik niya. Ayan, malinis na sila guys, diba? So, mas maganda tingnan kapag malinis na. Ayan. And ito matangkad, oh.
Ayan. So, yan na guys. Nalinisan na natin yung ating mga bagong cactus. So, ayan. Malinis na sila and i-air dry ko muna sila guys ng 3 to 5 days. So, susundin ko yung sa akin ni ma'am, yung advice. Yan, kung paano siya maparoots and mabuhay dito sa lowland. So, ganun siguro guys yung ginagawa niya sa kanya. Kaya ganun yung advice niya sa akin. So, mas maganda daw na i-air dry muna ito ng 5 days. Yan, para mas makapahinga din and ma-dry na talaga yung sugat nila. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!